impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Nang sabi dito sa balita, March 2 yung schedule ng discussion ng Committee on Justice. Iba pa, gusto niyang sindakin yung Congress. Lalo't sabi mga kababayan ni Harry Roque, nagbaliktara na niya. Ayaw nang pumirma basta-basta yung mga members ng NUP. Sa report mga kababayan ng Manila Standard, spark torches Escuderos Kangaroo Court as Vice President Sara Duterte's impeachment trial lurches forward with all the urgency of a siesta. Senate President Chis Escudero presides over what youth activists rightly call binansagan pagbaturni, mga kababayan. Kaya po, kung may sapat na basihan, uusad ang kaso. Kung wala, di basura. Ganun lang po mga kababayan, kasimple. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kaya po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung impeachment trial, impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Nang sabi dito sa balita, March 2 yung schedule ng discussion ng Committee on Justice. Nasabi ni Chairperson Batangas Representative Gerby Luistro, si Sara will be given a chance to respond to the impeachment complaints laban sa kanya. Pero kanyang prerogative kung siya pupunta sa House o hindi. Ang tingin natin, tulad ng kanyang tatay na matigas ang ulo, ayaw humarap sa ICC. Gusto talikod lang, ayaw humarap. Yun din ang tingin natin mangyayari. Hindi yan pupunta kasi tingin niya mananalo na siya. Diba ba? Gusto niyang sindakin yung Congress. Lalo't sabi mga kababayan ni Harry Roque, nagbaliktara na niya. Ayaw nang pumirma basta-basta yung mga members ng NUP. Kasabi ni Luistro na si Sara will be invited to the hearings only if the complaints against her are determined to be sufficient in form and substance. Notices will then be sent to her to file a reply and to the complainants to submit the response. So tulad ng sinasabi natin, magkakaroon po ng mini trial sa Kongreso. Hindi tulad ng dati na fast track yung ginawa ng Congress. Ito ay para sundin kung ano yung sinasabi ng Supreme Court. Nang i-technical mga kababayan ng Supreme Court, yung articles of impeachment, I mean yung impeachment case, hindi man pala yung merito, yung naging subject ng petition sa Supreme Court, kundi yung proseso kung paano mga kababayan sinabmit, iniakyat sa Senado. So pag-usapan natin mga kababayan, kaibahan yung Justice Committee na pinamumunuan po ni Batangas Representative Gerbil Jinky Luistro na sa tingin natin isa siyang it is an opposite, the opposite sa naging Kangaroo Court na Senado sa pamumuno ni Chis Escudero. Opposite itong Justice Panel. Yung kay Chis Escuderong pinamumunuan na Senado, pusit, para makaiwas, tinulungan na. Imbes na trial shall forthwith proceed, motion to dismiss yung ginawa ni Bato de la Rosa. Kahit bawal sa kanila yung mag-motion to dismiss mga kababayan. Ganun katindi. Kagarapal yung Senado. So makikita natin dito mga kababayan, may malinaw na pagkakaiba. Itong committee na pinamumunuan ni Luistro na makikita natin na sumusunod sa ating konstitusyon. Whereas yung isa, nakita natin yung prosesong nabalot ng akusasyong politikal, ng pagmamaniobra mga kababayan, hindi lang matuloy yung impeachment trial. So makikita natin dito ang procedural adherence as against sa perceived maneuvering na ginawa noon ng Senado. So sa pamumuno mga kababayan ng Committee on Justice ni Jinky Luistro, malinaw po ang posisyon. May itinakdang pitsa na sa deliberasyon. That is March 2 to 4, 2026. Ang unang hakbang ay yung pagdetermine kung may sufficient in form, and in substance. So hindi po siya pressure politics, kundi constitutional mandate. So ayon kay Luistro, mga kababayan, ang impeachment niya hindi nakabase sa dami ng rally o ingay ng social media. Ito ay may legal na proseso at may malinaw na hakbang. So ihambing natin ito mga kababayan sa nangyaring proseso sa impeachment laban kay Sara na ginawa ng Senado
sa pamumuno noon ni Chis Escudero, kung saan may mga grupo, kabilang yung mga student organizations, na tumawag po sa naging proseso bilang isang kangaroo court. Sa report mga kababayan ng Manila Standard, Spark Torches Escudero's Kangaroo Court. As Vice President Sara Duterte's impeachment trial lurches forward with all the urgency of a siesta, Senate President Chis Escudero presides over what youth activists rightly call a kangaroo court, a theater of the absurd where constitutional duty is sacrificed at the altar of political expediency. Yan yung naging description ng mga kabataan, mga kababayan. Nakakaya yung ginawa ni Chis Escudero. Ngunit yung akusasyon, hindi dahil minadali, kundi pinatagal. Inupuan, tinulugan. Yung pag-usad ng trial sana na hindi na nangyari. In-archive. Bagay mga kababayan na nakita ng mga kritiko na isang aksyon para proteksyonan si Sara Duterte. Ngayon, depensa ni Chis, ang pagmamadali raw habang nakareses ang Kongreso ay maaaring magdulot ng constitutional crisis. Palusot mga kababayan na malinaw. So ang punto ngayon, may malinaw na agwat sa perception ng fairness mga kababayan. O ngayon, yung 1-year bar rule, ang tanong, sumunod o umikot? Noong July 2025, as you know, naglabas ng ruling yung Supreme Court na nag-void sa naunang impeachment complaint. Dahil daw sa paglabag sa 1-year bar rule. O ngayon, sa ilalim po ni Luistro sa panel, Justice Committee panel, mahigpit po na sinusunod yung ruling or sinunod yung ruling. Yung 2026 complaints ay tinanggap lamang matapos na opisyal na lumipas yung constitutional period. Walang shortcut, walang technical maneuver. Nakikita ninyo yung pagkakaiba? Samantala, noong 2025, last year, mga kababayan, si Escudero noon ay mariing bumatikos sa mga retired justices na kumu-question sa intervention ng Supreme Court. At iginit niyang hindi magiging accomplished daw ang Senado sa isang mob mentality na lalabag sa due process. Ngunit mga kababayan, yung tanong, kung due process yung paninindigan, bakit naging may pagbagal po na pumapabor na lamang po kay kay Sara. Di ba? Tinabagal hanggat wala na. Ganon ang ginawa ni Chis Escudero. Inintay talaga para mateknikal. May sabuatan pong malinaw, mga kababayan. Ngayon, dito tayo sa equal treatment policy. Isa mga kababayan sa pinakamalagang deklarasyon ni Luistro, ang parehong procedures at parameters na ginamit sa mga reklamong ibinasura laban kay President Bongbong Marcos Jr. ay siya rin gagamitin sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ang ibig sabihin, walang special treatment, walang shortcut, walang selective standard. So ang tawag dyan, institutional consistency, mga kababayan. Madaling sabi, kung anong ginamit na standard kay Marcos Jr., yon din ang standard kay Chucky. Kanina niya Mr. Maravillas, pusit, ngayon Chucky. Dito tayo sa bigger picture mga kababayan. Ang impeachment po mga kababayan, hindi siya loyalty test. Hindi po ito paligsahan ng kampo. Ito po ay mechanism ng accountability. Kaya po sa ilalim ng pamumuno po ni Luistro, ang direksyon po ay malinaw. Methodical, scheduled siya, role-based, at nakaangkla sa ating konstitusyon. Kaya kung ikukumpara natin sa nakaraang tensyon sa Senado, sa ilalim ni Chis Escudero mga kababayan, na nabalot ng delay at political maneuver na malinaw, dito natin makikita ang malinaw na contrast in approach mga kababayan. Contrast sa approach. So, ngayong Monday, March 2, gagalaw ang hustisya mga kababayan. Kasi sa Lunes po, magsisimula ang pagsusuri, ang yugto ng pagsusuri. Hindi pa ito hatol, hindi po sa conviction, kundi determination siya ng sufficiency in form and in substance. So ganito po gumagalaw ang tunay na proseso. Hindi po sa sigawan, hindi sa press conference, kundi po sa committee room, sa ilalim ng rules. Hindi tulad na nangyari po sa
Senado. Talagang nakakainit ng ulo. Pati yung motion ni Bato na hindi man dapat, pinalusot ni Chis Escudero. Tapos nagyayabang pa na guided daw siya ng Holy Spirit, baturni, binansagan pang baturni, mga kababayan. Kaya po, kung may sapat na basihan, uusad ang kaso. Kung wala, di basura. Ganun lang po mga kababayan, kasimple, kakonstitusyonal. Yan po sa Kongreso. Yan ang ating makikita. Magaling po si Luis Tro. Malayo si Chis Escudero. Si Chis Escudero sana, bright. Kaya lang po, sinukuban ng Duterte Spirit. Hindi Holy Spirit Duterte Spirit. Wala eh. Pag ganyan. So, sa impeachment mga kababayan, hindi bilis ang sukatan ng hustisya, kundi integridad ng proseso. Kung ang batas po ang susundin, wala pong dapat na ikatakot. Kahit sino pa yung nakaupo. Sa Republika mga kababayan, hindi dapat umiiral yung kangaroo court. Ang dapat pong manaig, malinaw, patas, at konstitusyonal na proseso. Tama ba? Match firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.